nakikita mo ako, nahihimatay ka na lang. Hindi ko nga alam. Basta ganun, hindi ko sinasadya. Nangyayari na lang. Ipahanap natin si Brent. Yung boyfriend ni Maggie? Oo. Kung sino dun sa tatlo ang magmamatch sa DNA ni Brent, si Anthony na anak ka rin niya. Nasa-stress ako sa daddy mo. Kinukulit ba naman ako tungkol kay Brent? Eh di sabi ko, patay na siya. But of course, that's not true. Ano, bakit ka nagsinungaling? Ginawa ko lang yun dahil gusto ko na matigil yung stress niya sa paghanap sa anak Karenina na yan. Bakit ba kating-kati ka na mahanap yung anak ni Maggie? Gusto ko lang tulungan sila, Uncle Sarna. Sino sa ating dalawa ngayon na nagsisinungaling? Hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Maggie. Kasawa na tayo, may mga anak na tayo. Hindi mo masagot ng diretso yung tanong ko. Maggie? Sandali lang. Maggie! Karen, tumila ka. Problema ka. Siya ang problema ko. Alam ko kung anong habol sa atin yan. Yung reward money na mapamapunta sa atin. Yun ang gusto niya. Kung hindi ka titigil, matatama ako sa akin. Kaso! Ah! Kaso! Ito ang anak ko! Hindi ko sinasadya, Karen. Nagdilim lang paningin ko. Sorry. Kaya mo ako sinakal. Ganon. Nay, ano naman yung sinasamahan niyo? Tingnan niyo yung ginawa niya sa akin. Ano, isang araw na lang makikita tayo na lumulutang tayo sa kanal dahil dyan sa lalaking yan? Yung matangad, ang hiwalayan mo na yan. No? Iwan mo na yan. Walang iwan. Walang iwanan. Nag-sorry na nga ako, di ba, Karen? Sorry na. Sorry na. Hindi na mauulit. Hindi mo dapat nilaktan si Karen. Saktan mo na lahat pero wag kang anak ko! Hiwalay na tayo! Lumayas ka! Ha? Iwalay? City Babes naman. Hindi naman ako iwanan, City Babes. Lumayas ka! Hindi ako alis. Hindi ka alis. Sigurado ka hindi ka alis? Hindi ako alis. Hindi ka alis! Pwes, kung di ka alis, kami aalis! Ay! Sige, ay, ay, ay! Ako na ba yung sa renta, ha? Wala na! Wala na! Wala na! Wala na! Tulungan na! Ang isang mayabang! Mayaman to, pero puro na kayo yabang! Ay! Mga pwisit kayo, ha? Ha? Ang isang puro yabang! Mga balatuman! Abel, I need to tell you something. Bakit parang takot ka? Si Maggie, Abel, What about Maggie? I think buhay pa siya. Nakita ko siya. Easy. Patay na si Maggie. Imposible yun. Baka naman namamalik mata ka lang. Yeah, you're right. Saka, hindi naman kailangan hanapin yung multo ni Maggie. Dapat mag-focus tayo sa paghahanap kay Brent. Ano yung sabi ni Ruth? I don't know, parang ayaw niya akong tulungan eh. Sabi niya, wala daw siyang alam. Kaya nga rin ako nakipagkita sa'yo eh. Di ba, best friend ka ni Maggie? Baka naman may nakwento siya sa'yo. Tinago ni Maggie ang relasyon nila. Pero nung nag-usap tayo tungkol kay Brent, I made some calls sa mga taong sa circle namin. Oh, so ano, may nalaman ka ba? Brent Dizon ang buong pangalan niya. At nakik-out raw siya sa Ateneo. Yun lang eh. Is that enough? Oo naman, Daisy. Well, at least ngayon, may apelido na siya. Well, that's a start. Ngayon, pag nahanap natin si Brent, manalaman natin kung sino talagang anak ni Maggie. Lalabas na kung sinong totoong anak ka rin niya. Hayaan mo na yun, Nay. Inggit lang yun kasi tayo makakaalis tayo sa lugar na yun. Sana talaga ikaw yung totoong anak ka rin. Kasi pag nagkataon, wala na tayong babalikan. Nay, huwag kang magsalita ng ganyan. Malakas ang kutob ko. Ako yun. Think positive lang tayo, Nay. Huwag kang umiyak, Nay. Goodbye kahirapan, Nay. Nay, sabihan mo ko. Goodbye kahirapan. Nay, tama na, Nay. Alis tayo dito, ha? Hindi na tayo babalik dito. Goodbye kahirapan! I'd like you to meet Peter Calzado. Siya yung private investigator ko. Siya yung nakahanap mo sa manifesto tungkol kay Maggie noon. Nice to meet you. Alam mo, specialty ko talaga ang mga nawawalang tao. For the right price, kahit sino, nahahanap ko. O sino pala papahanap mo ngayon? Ay, ang pangalan niya,
At ang eskwelahan kung saan siya pumasok 15 years ago. Enough na ba yun? Alam mo, sobra na yan. Sa panahon ng internet ngayon, malaki yung matutulong ng pangalan at yung maliit na detalye. Good. Kailangan talaga siyang mahanap eh. Brent Dison yung pangalan, tapos check mo baka may record sa Ateneo kasi doon siya nag-aral nung mga mid-90s eh. Either nakahanda kami magbayad kahit magkano mahanap lang siya. Consider this case closed, Mr. Barredo. Baka wala pang isang linggo makita ko na yung hinahanap ninyo. Okay. Saan ko yan ha? Salamat. Kailangan talaga siyang mahanap kasi siya yung susi sa misteryo ng hinaharap namin ngayon eh. Sigurado. Ba't di niyo kasama si Aldrin tsaka si Carla? Naku, Uncle Sernan, pinauwi ko muna sa townhouse. Overcrowded na daw kasi dito eh. Nahihiya sila dahil baka nakakasikip lang daw sila dito. Kaya nga namin kayo pinatawag kasi medyo masikip na tayo dito. So, we were thinking na lilipat tayo sa bahay natin sa Quezon City. Talaga po? Meron pa po kayong ibang bahay? Mas malaki po ba yun dito? Mas bongga? Oo, Karen. Kaya maganda na kayo lumipat within the week. Kesa kung ma-stress at mapagod tayo sa paglipat, bakit hindi na lang po tayo magbawas ng tao? Ruth, if you are implying na paaalisin natin ang mga bata, hindi mangyayari yon. They're going to stay with us hanggat hindi namin alam kung sino ang tunay na Ana Karenina. Don't be silly, Auntie. I'm not talking about them. I'm talking about the staff, the housemates. Ayoko naman hong paalisin ng mga anak Kareninas. Why? Because one of them could be my dearest pamangkin. Abel, Ruth, ano na ang balita kay Brent? Uncle, wala nang maalala si Ruth eh. Pero, bali, may lead na ako. Nakausap ko na rin yung investigador ko. No matter of time, mahanap na rin natin kung sino nakabuntis kay Maggie. Nakabuntis? Ang ibig sabihin po, Brent is your father. Ama na isa sa inyo. So, kapag nakita si Brent, malalaman namin ang totoo kung sino sa inyo ang apo namin. Imamatch namin yung DNA niya sa isa sa inyo. Karen, makikilala mo na tatay mo? Assume. Ay kaya kong tapakan kung iyan ang parang... Nakakatawa! Ang bongga ng balon! Ang daming sala! Ilan naman ito? 12 na ba ito, no? Ang ganda naman po dito. Pinagawa namin itong bahay na to para kay Maggie. Bilang surprise on her 18th birthday. Kaso nga, ayun, di na niya nakita. Kaya napagkasunduan namin kung sino man ang lalabas ang totoong Ana Karenina, sa kanya mapupunta itong bahay na to. Bongga! Akalain mo, may pera na, may pabahay siya. Tsaka nice, sight mo, oh. Ang laki ng space. Parang kahit mag-plaza ako dito buong araw. Wala akong maistorbo. Kaya naman yung ganyan pa ako, diba? Sige tayo, dali. Ikaw na lang. Sumayaw na lang. Alam mo yun, di ba yung chasa yung karasa? Yung chasa. Ganito, oh. Ganyan. Nga ka lang. Kaya ba't ka na ganyan? Oo, ganyan. Oh, tapos ganyan ka, kiss ka. Ganyan. Natututo ka naman sa akin eh. Sarnan, ngayon lang kita uli nakita tumawa ng ganyan, Paano ito kasi si Karen Napapatawa mo ako talaga. Paano kasi Maggie? Dahil dyan po formation tayo, Lolo. Magsasasa ka rin. Ganyan kita Hindi pag ko alam yan Tuturuan. Ito naman si Lolo. Parang di naman. Sige, Ganyan lang sige. ako. Extend your arms like that. The Okay. wiggle. Open your mouth like that. And then go! Lampon. Ang galing. Ayan. Oh. Sila na pa ganon. Ayan. Okay. Mel, halika rito. Saan kayo?
believe na talagang lumipat si Lolo from his favorite house to here dahil lang dun sa mga anak Karenina na yan. Ma, can't we just stay sa townhouse? No, Carla. Kung nasa ng mga anak Karenina, nandun din dapat kayo. Kayo ang mga tunay na apo, hindi sila. Kaya kayo ang dapat na maging paborito. Hindi kayo dapat nagpapatalo. Ma, kung makapagsalita ka parang contest ito. It's not naman, di ba? It is, Adrian. At lamang na lamang sila. Ma, natural lang. Hinahanap ni Lolo at Lolo yung apo nila eh. Siyempre yung atensyon na kila Ana Karenina. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi nila kami gusto eh. FYI, hindi nyo rin magugustuhan pag nabawasan ang mana ninyo. Ma, malaki ang estate ng mga Monte Claro. Sabi nga nila, the pie is big enough for everyone. Huwag kang maniwala dun, Adrian. I am grooming you to be a top-notch businessman. At delikado ang kanyang pag-iisip. Remember, you should not share the pie. You should own it. As if naman may magagawa tayo sa desisyon ni Lolo kung sakaling mahanap niya ang tunay na Ana Karenina, di ba? I'm so disappointed in you, Adrian. Tandaan, laging meron parang I am your mother. At hindi ko hahayaan na maagaw lang ng kung sino ang nararapat na sa inyo. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan kung iyan ang paraan upang... Mother and child, sabi nila, wala nang mas lalakas pang bond sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at ng anak sa kanyang ina. Do you love painting? Nagpe-paint po ako eh. Hobby lang po. Alam mo, sabi nila, namamana daw yan eh. Malay mo, namana mo yan kay Maggie. Nagpe-paint din po siya. Gawa ni Maggie yan eh. Para daw sa pagmamahala naming mag-ina. Wow! Alam mo, napaka-talented mo talaga. Bakit hindi ka kumuha ng fine art? Kasi, ang gusto ni Daddy, business ang kunin ko. Yun ang gusto ng daddy mo. Eh, ikaw, anong gusto mo? Ako, basta masaya kayong dalawa ni Daddy. Masaya na rin ako, kaya susunod na lang ako. Bait-bait mo talaga. Alam mo, maswerte kami ng daddy mo at ikaw ang naging anak namin. Pero ito ha, pagka nag-iba ka ng isip sa kursong kukunin mo, susuportahan kita. Alam ko naman po yun, Mommy. Kaya nga tinatapos ko ito eh. Dahil alam ko, nandiyan sa'yo palagi. Alam niyo, Mommy, kayo ang pinaka-best mom in the whole wide world. Kung nagkaroon nga lang ng contest ng pinakamagaling na mommy, ay naku, kayo mananalo. Okay lang po ba kayo? Pasensya ka na. Naalala ko lang kasi si Maggie kung paano ko siya binigo nung kinailangan niya ng isang ina. Kaya po ba gusto niyo mahanap ang totoong anak Karenina para makabawi? Oo. Kahit man lang sa isang apo ko. Malay mo, Nina, baka ikaw yun. Sana nga po. Kasi kung gusto niyo po ng second chance para maging isang ina, gusto ko rin po ng second chance para maging isang anak. Salamat. Marami akong sisingilin sa Maggie niyan kung sakali mang siyang tunay kong ina. Sige, Abel. Just tell me agad if you get any news about Brent. Ha? Sige.
Good morning, Lolo. Ano? Pinagtimpla ko po kayo ng kape. Salamat, ha? Lolo, mukhang excited na po talaga kayong makita yung sinasabi niyo pong tatay ng isa sa amin. Bakit po, Lolo? Hindi po ba masarap? Ganito timpla sa akin ni Maggie noon. Kuhang-kuha mo timpla niya. Talaga po? Masarap. Naku, Sadnan. Alam mo ba, si Nina may hilig ng painting. Naalala ko tuloy si Maggie. Hindi ba mahilig yun sa arts? Talaga? You think siyang anak ni Maggie? Eh, hindi ba namamana yung ganon? Baka siya nga. Alam mo, posible rin si Ana eh. Kanina, pinagtimpla niya ako ng kape. Parehas sila ng timpla ni Maggie. At si Karen, kanina napatawa ka niya. At tanging si Maggie lang nakakagawa nun sa akin. Alam mo, Sanan, parang silang lahat, para-paraw silang ugali kay Maggie. Alam mo, totoo yan. Manghuhula lang tayo na walang katapusan kung sinong ating apo hanggang di natin natatagpuan si Brent. Alam mo, gusto ko lang matapos itong lahat. Gusto ko malaman kung sino ang tunay na Ana Karenina. Dahil gusto ko nang mabuhos ang pagmamahal ko bilang lola. Hello, Peter. O, buti tumawag ka. Naiinip na rin si Uncle Sernan Oh, may balita ka na ba kay Brent? Hindi lang balita, Mr. Barredo. At hindi rin impormasyon ang mga nakita ko. Kundi si Brent mismo. What? Nakonta ko siya kagabi at alam ko na kung saan siya makikita. Ikaw ba si Peter Calzado? Correction, Mr. Barredo. Nakikita ko na pala siya. Ngayon. Oo, ngayon. Kahit na ilang tinig ay kaya kong tapakan kung iyan ang paraan. Milyon? Ninong! Oh, Nina, marunong ka pala mag-drawing? Ay, shy type naman to. Patingin na. Maganda. Bili. Okay lang yan, okay lang yan. Ay, ang ganda. Lahat violet. Ay, eto yun. Ang galing. Uy, sa susunod ako naman. Madali lang naman ako i-drawing. Mukha naman akong cartoons. Sige, susubukan ko. Ay, tumawa si Nina! Alam mo, ngayon nakita ngumiti. Alam mo palang gawin niya. Pero, Nina, i-drawing mo din ako, Madali lang din ako i-drawing. Yun naman pala. Sabay na lang kami. Drawing mo na lang kami para tipid sa papel. Pero huwag naman puro violet. Anong kulay? Hi, May girl. bulag. Ay, hello po. Nina, I have something for you. Salamat po. Sana hindi na po kayo nag-abala. Ano yan? Pagpinta ba lahat yan? Patingin nga. Ay, ito. Ay, ito mo na grabe. Ito dami mo ng ganito. Ay! Mapapapractice mo na kami ni Ana. Di ba, Lola? Nice to see you smile. Sino ba naman pong hindi matatawa dyan sa dalawang mo? Sa dati ng post natin, mag-model tayo. Model! Ano? Kailangan yung model lagi nakapaw. Ganon. Ganyan. Tapos talikod ka, parang naka-favor ko. Kanina, dapat ganon-ganon na dapat hindi. Para naman maiba naman ikaw. Diyan ka. Alam mo, napapansin ko ha, yung ninang yan, nakikiclose na rin dyan kay Ma'am Carmela. Alam ko yung mga ganyan diskarte, anak. Pailalim yan. Oh, yan ang problema nun, Nay. Ito naman, na-discover ko lang naman ang galing-galing magpinta ni Nina. Kaya si Lola Carmela, pinili siya ng gamit. Tsaka, Nay, ngayon siya ngumiti. Ang ganda-ganda niya. Wala akong pakialam. Huwag ka nakikitsami-tsami dyan. Dahil baka nakakalimutan mo, hindi mo yan kaibigan. Kalaban mo yan. Kalaban mo pa rin yan. Eh, ano lang naman yung kalakalaban na yan, ha? Anak, alam mo
nangyayari dito? Parang game show to eh. Ang magkakalaban, kayong tatlo para sa magiging anak Karenina. Milyon-milyon na nakataya dito. Ang kalaban mo, yan si Nina at saka si Ana. Kailangan makuha mo ang puso ng mga judges. Wow! Judges? Ano yun? Judges, anak, hindi ko mayroon ng TV. Ano ba? Ang judges mo, syempre, si Sir Sernan at si Mang Carmela. Kailangan makuha mo mga puso nila. Nang sa ganun, ikaw ang sole survivor. Nang sa ganun, ikaw na ang hahawak ng titulong anak Karenina. Ano? Naku, sana. Nakita ko talagang ngumiti tsaka tumawa si Nina. Oo, nakakabuti sa kanyang pag-stay niya rito, ha? She's starting to lighten up. Kailangan lang niya ng kaibigan. At saka, alam mo, mukhang nagiging close siya kay Karen tsaka kay Ana. That's nice. Magkakaibigan na pare-pareho pangalan. Saan ka makakita nun? They all make me so happy. Sana silang tatlo na lang ang apo natin. Pwede lang eh, no? Pasok. Abel. Uncle, nakita na siya. Nakita na si Brent. Pupunta na siya rito. Uncle, makikilala na natin kung sino talaga ang totoong anak Karenina. Kahit na ilang tinig ay kaya kong tapat. Ano yun? Pinapunta ako ni Mr. Laber Barredo. Kailangan ko siyang makausap. Sandali lang ho. Abel, bakit mo ako pinatawag? May importante pa akong meeting. Kailangan ka namin para makumpirma si Brent. Ma-confirm? Bakit? Pag nakita na siya, papunta na siya rito. Nakita niyo ang tatay? Malalaman natin pagdating niya rito kung siya na nga. Sir, nandito na po yung bisitang inaantay niyo. Good morning, Mr. Montesaro. Oh, Peter, si Brent. Nandito na siya, Mr. Barredo. Ang tatay ni Ana Karenina. Nasaan ang anak ko? Sa malinis na paraan, malalaman na natin lahat na ako talaga yung hinahanap nilang anak Karenina. Kung ikaw talaga si Ana Karenina, paano kung hindi? Yung malaman mo na ikaw talaga yung tunay na anak Karenina, yun ang dapat na main concern mo. Never trust anyone. I want to put this in writing first. Gusto kong malinaw na hindi ka maghahabol sa mamanahin ng apo ko. Hindi ko kailangan ng panginsulto ninyo. Dapat intindihin mo ang asawa ko para sa ikabubuti ni Ana Karenina. Nina, galit ka ba sa amin ni Karen? Hindi sa'yo, kay Karen. Bakit? Narinig ko sila ng nanay niya na nag-uusap. Para sa kanila, kompetisyon lang lahat ng to. Yan si Alvin, yung crush mo? Hindi mo na makikita yan, anak. Oras na malaman nilang hindi ikaw si Ana Karenina. Pangalan pa lang, nahihilo na ako. Nayan po talagang depresya ko sa kanya. Oh, Ana, ano ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka? Nihintay ko silang matapos mag-usap. Ako rin. Yung nanay ko na eh. Kabadong-kabado. Muntik na himatayin. Bakit dalawa yung ulo ko? Dalawa yung legs? Dahil kilala na kita. Two-faced kang tao, kaya hindi kita kaibigan. So stop pretending, please!